Sana maging vigilant at magbantay itong Baguio. Sana mahuli siya dito. Ganito na lamang ang nasabi ni MJ, hindi niya tunay na pangalan, matapos na mabiktima ng peking resibo na ginamitan ng AI ang kanyang resto bar sa Baguio City noong Miyerkules, June 3. Sa kuha ng kanilang CCTV, makikita ang grupo ng individual na ito na kumakain. Inahalimbawa pa nga ito ng staff ni MJ na mistulang pamilya lang. Nag-take out pa nga ito. Ang bill, pumalo sa 7,000 piso at binayaran gamit ang isang e-wallet application. May ipinakita pa nga raw na resibo sa staff ang grupo at nang matanggap ng take-out, umalis na kalaunan ang mga ito. Yun lang, nang i-audit na ng resto bar ang kanilang kita, dun na nalaman na ang transaksyon at ang mga resibo, peke pala. Sabi ko walang pumasok. And then chinek ko, nakita ko, ay pag QR code ang ginamit, dapat full name ko yung lalabas with some asterisk. Pero yung pinakita sa akin na bayad is partial name ko na walang asterisk, tapos hindi pa capital letter yung sa last name. So nagtaka na ako. Pero bago pa sila mabiktima, isang restaurant na rin pala ang nabiktima ng hocus-focus ng grupo. Kwento ng pamunuan ng restaurant na hindi na nagpakita sa kamera, pasado 1:00 ng hapon noong June 2, isang lalaki kasamang kanyang pamilya ang kumain sa kanilang restaurant. Higit 7,000 rin ang halaga ng kanilang na-order. Lumapit pa ito sa cashier para ipakita ang resibo mula sa e-wallet payment. Pero gaya ng karanasan ni MJ, ang resibo, peke at dinoktor lang gamit ang AI. Ang insidente, ikinababahala ngayon ng Hotel and Restaurant Association of Baguio. Lalo pat ang modus, tinatarget ang serbisyo ng mga restaurant at iba pang establishmento sa lungsod. Alam naman natin, usong-uso na yung cashless transaction ngayon. So you have to make sure that pumasok muna sa account mo yung bayad online before you allow these people to leave your place. Bukod sa restaurant, target din ng grupo ang mga hardware. Katunayan, isang report na ang natanggap ng Baguio City Police Office Station 10 na may kaugnayan sa peking resibo kung saan 65,000 pesos na halaga ng hardware materials ang nanakaw nito lamang June 1. Ang nakakabahala, bukod sa peking resibo, gumagamit rin daw ang grupo ng peking identification card o ID. Napag-aralan din natin kung ano yung modus nila. Yun yung sinasabi ko na gine-generate sa AI yung receipt. Yun yung pinapakita, pero piki pala yung receipt. Paalala nila sa publiko na maging maalam pagdating sa kanilang digital safety, lalo na sa paggamit ng mga e-wallet applications. Siguraduhin daw na natanggap ng tama ang transaksyon sa pamamagitan ng mga verifikasyon sa email at iba pang paraan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanap ng kapulisan sa likod ng hocus-focus gamit ang AI na resibo. Jose Robert Inventor, Nation on the Move.